Magandang araw. Ako si Doktor. Ngayon pag-usapan natin ang isang seryosong usapin na dati ay iniisip lang na problema ng matatanda, high blood pressure. Pero ngayon, mas marami na akong nakikitang bata pa, nasa 20s, 30s, minsan teens pa lang, pero may mataas na blood pressure na. Ang tanong, bakit? Paano ito nangyayari kahit bata ka pa? Una, linawin natin kung ano ang high blood pressure. Ang blood pressure ay ang puwersa ng dugo habang dumadaloy ito sa mga ugat. Normal lang na magbago ito, depende sa activity, stress o emosyon. Pero kapag palagi itong mataas, kahit nagpapahinga ka, doon na ito nagiging problema. Ang delikado sa high blood pressure ay tahimik ito. Madalas walang sintomas. Walang sakit, walang malinaw na babala. Kaya tinatawag itong silent killer. Maraming tao ang nalalaman lang na may high blood sila kapag may nangyari na stroke, heart attack o biglang pagkahilo. Ngayon, bakit dumarami ang kaso kahit bata pa? Unang dahilan, pagkain. Ang modernong pagkain ngayon ay puno ng asin, processed ingredients, at sobrang calories. Instant noodles, fast food, processed meat, chips, canned goods. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng pag-ipon ng tubig sa katawan. Kapag mas marami ang fluid sa dugo, mas mataas ang pressure sa mga ugat. Pangalawang dahilan, stress. Hindi lang matatanda ang stress. Mga kabataan ngayon ay exposed sa academic pressure, trabaho, social media comparison, financial worries. Kapag palaging stressed, tumataas ang cortisol at adrenaline. Ang mga hormones na ito ay nagpapahigpit ng blood vessels. Kapag masikip ang ugat, mas mataas ang pressure. Pangatlong dahilan, kulang sa tulog. Maraming kabataan ang puyat, late matulog, maagang gumising. Ang kakulangan sa tulog ay nakakaapekto sa hormones na kumokontrol sa blood pressure. Kapag kulang sa pahinga, mas aktibo ang stress response ng katawan. Pang-apat, kakulangan sa galaw. Mas marami ang nakaupo ngayon. Work from home, online classes, gaming, social media. Kapag kulang sa movement, bumabagal ang circulation at metabolism. Mas tumataas ang risk ng weight gain at insulin resistance na parehong konektado sa high blood pressure. Panglima, timbang. Ang sobrang timbang, lalo na sa tiyan, ay nagpapahirap sa puso. Mas kailangan nitong magtrabaho para magbomba ng dugo sa mas malaking katawan. Habang tumataas ang body weight, tumataas din ang pressure sa blood vessels. Pang-anim, alak at paninigarilyo. Maraming kabataan ang nagsisimula ng maaga sa bisyo. Ang alak ay nagpapataas ng blood pressure, lalo na kung regular at sobra. Ang sigarilyo naman ay direktang sumisira sa lining ng mga ugat, nagpapakitid at nagpapataas ng pressure. Pangpito, genetics. Kung may lahi ng high blood sa pamilya, mas mataas ang risk. Pero tandaan mo, ang genes ay risk factor lang. Hindi ito automatic na mangyayari. Malaki pa rin ang papel ng lifestyle. Ngayon mahalagang maintindihan ito. Ang high blood pressure ay hindi biglaang lumalabas. Unti-unti itong nabubuo. Kapag araw-araw mataas ang asin, mataas ang stress, kulang sa tulog, kulang sa galaw, at sobra ang timbang, nagsasama-sama ang mga factors na ito. Tahimik, mabagal, pero tuloy-tuloy. Ano ang epekto kapag bata ka pa at may high blood? Mas mahaba ang panahon na nasasaktan ang mga ugat mo, mas mataas ang lifetime risk ng heart disease, kidney damage, at stroke. Hindi ito para takutin ka, kundi para ipaalala na mas mabuting maagapan habang bata pa. Ano ang pwede mong gawin? Simulan sa simple, bawasan ang processed food, basahin ang labels, tingnan ang sodium content, uminom ng mas maraming tubig kaysa soft drinks, dagdagan ang gulay at prutas, gumalaw araw-araw kahit 20-30 minutes na brisk walking, ayusin ang tulog, iwasan ang cellphone bago matulog, bawasan ang kape sa gabi, humanap ng paraan para ma-manage ang stress, deep breathing,
paglalakad, pakikipag-usap sa kaibigan. Kung ikaw ay may lahi ng high blood o nakaranas na ng mataas na reading, huwag matakot magpa-check. Simple lang ang blood pressure test. Minsan, ang kaalaman ang unang hakbang sa pag-iwas sa mas malaking problema. Tandaan mo ito, hindi dahil bata ka pa ay immune ka na sa sakit. Ang katawan ay hindi tumitingin sa edad, tumitingin ito sa habits. Kung ano ang ginagawa mo araw-araw, iyon ang magdidikta ng kalusugan mo sa hinaharap. Ang video na ito ay para sa general education lamang. Hindi ito kapalit ng personal na payo ng doktor. Kung ikaw ay may sintomas tulad ng matinding sakit ng ulo, pagkahilo, paninikip ng dibdib, o may mataas na blood pressure reading, kumonsulta agad sa healthcare professional. Salamat sa panunood. Alagaan ang puso habang bata pa. Araw-araw,